Liliit, bakit nagnanakaw kayo? Ang totoo pong dahilan, 6 na taon sila na hindi nakapagnakaw. 6 na taon sila na hindi nakapaghanap buhay ng droga. Kaya ngayon, nakabalik na sila sa old ways, nasarap na mantikaan na naman ang kanilang mga nguso ng mga nakaw. Ayaw na nilang bumalik sa mga Duterte. Ayaw na nilang bumalik sa pamumuno ng Duterte dahil majejeta na naman sila. Mga punjeta kayo. Mga punjeta kayo. Yun lang po, wala pong ibang dahilan eh. Kumpara nyo nga, build, napakaraming nagawa. Tapos hindi kayo galit sa taong walang ginawa. Ito po, gobyerno natin, ano na ba nagawa nito? Puta, isang tulay na natapos, bagsak agad. Tapos sisihin na naman yung presidente na sangkatutak, daan-daan, libo-libo ang tulay na napagawa na walang bumabagsak. Kita nyo? Ilan lang ba natapos ni Marcos? Bumagsak pa. Tapos isisisi nyo sa matinong presidente. Ang dami po nagawa ni Tatay Digong. Pero bakit hindi sila galit sa presidenteng wala nagawa? Kasi nga, apektado sila. Ngayon, tignan nyo, lahat ng mamagnanakaw, balik eh. Natsyempohan lang to, bakit natanggal? Si Dizon hindi pumayag eh. Baka dati na nilang ginagawa yan eh. Si Dizon hindi pumayag, tao ni Duterte. Kaya po kung kahit wala si Duterte, panay tao ni Duterte nariyan. Matino pa rin eh, pinagtatanggal. Tignan nyo naman si Bautista. Ngayon po, ang naiya na naman, 3 brownout. Privatize na yan. Ano nangyari sa kapaprivatize nyo? Pucha, hindi pa po nangyari sa akin. Lagi po kong nag-abroad, lagi po akong bumabiyahe dahil may libre akong biyahe. Hindi pa po nangyayari sa akin na papunta na sa immigration, ano na kagad, wala na aircon. Napakainit po, pumila doon ang haba-haba. Nakapila kayo. Gaganda ng mga forma ng mga Pilipino. Siyempre, mag-abroad sila. May mga, alam niyo ng mga Pilipino, ang forma kagad, jacket eh. Baklasan ng mga jacket lahat eh. Pawisan. Brown out. Lintik na. Asan na yung privatization nyo? Alam nyo kung anong unang ginawa ng privatization? Hindi po ayusin yung naiya. Nagbayad sila na mahal eh. Taasan yung mga fee. Taasan. Yung mga binabayad dyan sa naiya. Para makabawi agad. Yung daan-daang bilyon. Makabawi ka agad sa pinuhunan. Total, hindi na palaangal yung mga Pilipino eh. Sino ba aangal? Mga vloggers, demanda namin yan. Sino pa aangal? Imbestigahan namin yan. May angal pa ba? Daig pa yung ano eh. Daig pa yung may declared na martial eh. Palaangal kayo ha. Ano namin kayo? I-regulate namin kayo. Ginhawa, wala pong ginhawa. Tinaasan lang yung mga fee dyan. Ginhawa. Niwala kayo sa privatization. Lahat po ng privatization sa Pilipinas. Nagkamal lang ng pera yung mga nag-privatize na yan. Mas malaki pa expenses ko kahapon kaysa 200 bayad ko no. Yan nga sinasabi ko eh. Akala nila kaya kayo pumunta ron dahil may bigay. Ang dami ko pong video. Kinukunan ko lang. Ito po mga kababayan natin naghihintay. Wala kaming bayad dito. Wala kaming. Yun po ang sinisigaw. Mabuti sinisigaw nila yun.
O ngayon may patunay ako, COMELEC chairman. Baka nangangailangan ka ng patunay na mali yung iniimbestigahan mo, sangkatutak yung video ko diyan. Ano na naman yan, Sir Bads? Anong vote buying yan sa HK? Ano na ba nangyayari sa Pinas? Inggit na inggit ba sa mga Duterte kung ano nun? Kinakailangan po kasi nilang katwiranan na marami ang umattend dito sa Hong Kong. Yan, nag-comment ko, Bads. Ha? Marami ang umattend, umaapaw, literal na umaapaw dahil hindi kasya. Mas marami pa yung nasa labas. Marami rin yung umuwi na nung hindi makapasok. Ganyan po nangyari rito, libo-libo po. Kinakailangan nilang bigyan ng paninira sa Pilipinas. Hindi nila matanggap na libo-libo-libo ang umattend sa Hong Kong at libo-libo-libo pa yung naghihintay sa labas. Na nung binuksan daw ng ni Pangulong Duterte, nag-iyakan yung mga OFW natin. O isa ba kayo ron sa mga nakakita na kumaway si Tatay Digong? Wala na, narito na ako sa hotel nun. Thanks for all you do. Peb Sagun. Kaya COMELEC, kung kailangan mo ng titistigo na walang bayaran dito, narito si Badong. Willing akong pumunta sa COMELEC. Wag lang sa wag sa try ko. Hindi nila iboboto lahat ng mga alipores ni Marcos. Tanya. Wala ako sa Hong Kong kaya hindi ko masabi pero di ako naniniwalang may vote buying. Kahit wala ka sa Hong Kong, ako narito. Papasagasa ako sa train. Parang si Pino yun. Hindi. Willing ako patadtad. Pag meron kayo na ipakita rito na video na may nagbabayaran. Ako magpapakita ko sa inyo, dumadaan lang ko. Ito po mga kababayan nasa, hindi kami bayaran. Hindi kami. Sumisigaw sila. Ano kayo ngayon? Hindi po bayad yung problema nila. Ang problema nila, gusto nila makanood. Nakaka-insulto sa HK OFW na binayaran sila. Dapat mga proud tayo sa lahat ng OFW sa buong mundo. Mahirap, hindi kasama ang pamilya. Sakto lang talaga, Sir Badong, na pinagmumura ni PRRD noon yung mga taga-Europa na kontinente na malili at pokritong mundo. Europe. Yan. Oy, thank you very much sa nagpakape. Si Noel Abalos na nagbigay sa atin ng 125 pesos na pangkape. Yan. Kaya pala naglabasan ng mga OFW sa HK. Ang naman ang gagawin ng OFW sa vote buying money. Sila BBM, marangal po nagtatrabaho rito. Hindi po umasa sa ito po sabihin ko po sa inyo. Yung mga OFW rito sa Hong Kong, hindi po sila umaasa kung kanino sa pera. Sila po ang inaasahan ng mga kamag-anak nila na sumuporta sa kanila. Sila po ang inaasahan, hindi lang po ng kamag-anak ng buong Pilipinas. Lapit mo ulo mo, Garcia at kung sino may nagsasalita na binabayaran. Ibubulong ko sa inyo. Ang mga OFW natin ang bumubuhay sa pamilya nila, sa mga kamag-anak nila. At hindi lang po yun. Ang mga OFW ang bumubuhay sa Pilipinas. Wala na po talaga tayong pang-export. Wala, as in wala. Ang bumubuhay sa Pilipinas, mga OFW. Yung perang pinadadala nila, yan na lang po ang bumubuhay. Walang foreign investors, walang ganong turista nang pumapasok sa atin. Pucha, paano papasukin? Sa airport pa lang, ayaw na ng mga turistang bumalik. Hindi lang po malaki contribution ninyong mga OFW. Kayo na ang bumubuhay sa Pilipinas. Kung wala kayo, matagal ng bankrupt ang Pilipinas. Kaya hindi dapat natin sinasabihan niya na binabayaran sila. Pucha, sila nga bumubuhay sa Pilipinas. Akusahan nyo pa na binovote buying. Utot nyo. Walang maniniwala sa inyo. Hindi lang pamilya nila. Direkta, pamilya nila binubuhay.
O, kasi walang hanap buhay diyan. Hindi kayo makapag-create. Ang gobyerno natin dapat nag-create ng hanap buhay. Hindi lang po pamilya nila binubuhay nila. Yung buong Pilipinas. Kaya tayo nakaka-survive. Ano ba yung export natin produkto?